2025 case na papangalanan na natin kasi mahalaga itong jurisprudence na ito. Oo. Itong kaso ng Baltazar versus Miguel et al. So dito, okay. partner, yun nga ang nangyari. Mayroong mga co-owners, yung isang co-owner nagbenta na hindi sinasabi. At ang nangyari dito, partner, kumbaga medyo na-delay yung pagbili or pag-buyback noong property. Pero ibang usapan pa yun. Sa ngayon po, ang ating pag-uusapan lamang, halimbawa ikaw ay co-owner, yung iyong co-owner binenta yung kanyang share sa iba, meron kang karapatan na bilhin yun para makonsolidate mo yung ownership mo. At hindi makakatanggi yung isa. Pero ito ang limitasyon. Dapat within 30 days ng notice mo binayback yung property na yun. Kasi partner, after 30 days, ito medyo stricto, hindi mo na pwedeng i-exercise yung right of redemption o yung pag-buyback doon sa property. Okay. At yan ay, kumbaga, nagkaroon na ng ibang mga kaso na nakarating sa Korte Suprema, sinasabi, aside from notice, pwede rin yung actual knowledge. Kasi kung tutuusin mo, ang purpose naman ng notice ay malaman mo. At agad-agad mong ma-exercise o igiit yung iyong karapatan ng pag-buyback at pag-consolidate doon sa buong property, okay, partner. linawin lang po natin yung ilan sa mga nabanggit ni partner. Sa ganito pong sitwasyon, ang aming pong pinag-uusapan, ang sabi ng batas, kung paano kung pareho kayong nag-ambag sa partner. property na ito. Meaning, meron po kayong iniluwal na pera dito. Yes, partner. Diyan po applicable yan. Yes, co-owners. Pero kung tutuusin mo, applicable din yan sa rightful heirs? Oo, sa mga magkakapatid na nagmana, co-owners. Pero kasi ibang usapan yung kanina, hindi naman bentahan. Sanlaan. So yun, pupuntahan natin yan mamaya. Pero for this one, in general po mga kapamilya, baka lang may nalilito sa biyahe. Yes. Ito pong ating pinag-uusapan ay senaryo doon sa mga tao na meron pong kasosyo, may binilan na property, may kahati dun sa property at binenta pala nung kasamahan mo yung share niya. So, correct. Ang sinasabi ni Attorney Noel, pwede mo bawiin within 30 days. Yes, partner. Question ko dyan sa process niyan. Within 30 days, pwede mong bawiin nang hindi ka dumadaan sa korte? Oo. Okay. Bibigyan mo siya ng notice na gusto mong, kumbaga, bilhin. Bawiin. Oo. Kasi kung hindi naman siya na-inform, paano naman niya, kumbaga, paano niya didepensahan? At syempre, partner, hindi lang ba sa notice, pati yung actual na offer ng pagbabayad. Kasi yun yung ibinibigay na karapatan sa'yo. I-buy back mo yung property from the buyer ng iyong co-owner. Paano kung ayaw niya ng bawiin kasi binayaran na niya? Okay, so kung tutuusin, hindi nakaasalalay sa kanya kasi batas na tong pinag-uusapan natin. Igigiit mo yun within 30 days. At kung hindi mo na igiit within 30 days, at ito, partner, nalaman mo through notice na in-inform ka or actual knowledge, nalaman mo. Kasi minsan, kung usually, co-owners kayo, either magkakilala kayo, same circle. So, nabalitaan dito kasi, dun sa kaso, or mga kaso, maraming kaso, na kapag meron kang actual knowledge, hindi na mahalaga yung 30-day notice. Kasi yung notice ay para malaman mo. Kung may establish, syempre, through evidence na alam mo, at tinulugan mo ang iyong karapatan, pwedeng, yung 30-day prescriptive period, o kaya, partner, yung tinatawag nating latches o yung unreasonable delay sa paggigiit ng iyong karapatan. Okay, paano kung nalaman mo siya on the 29th day? Pwede pa. Ibig sabihin po ba doon pa lang gagalaw yung 30 days ulit? Hindi, partner, yung 30 days talagang from, nalaman mo. Tama, kasi knowledge. Pero partner, kung ikaw ay pinadala ng notice na nalaman mo na mayroong ganong sale, hindi nagmamatter kailan mo binuksan. Kaya yung mga nag-iipon dyan ng mga unopened na envelopes, dapat vigilant ka. Kasi kung may nakasama dyan na notice na may legal implication, hindi lang sa ganitong usapin, pwede kang matali. At hindi mo na pwedeng i-exercise kahit gaano pa ang sinasabi ng batas na yung karapatan mo, pwede mong
i-exercise. Sorry, ang dami ko pang questions. Mga 10,105 pa, Okay lang, partner. pero mamaya yung question mo kasi Bibigay daan po muna tayo sa ilang paalala mga kapamilya, partner. ang Philippine Standard Time ay 1:15 ng hapon. So balik tayo sa ating talakayan. Okay? So Alright, partner. Nalilito Okay. lang ako ano nangyari. Nawala lang ako na isang araw dito. Anyway, question ko lang dito is, papaano kung hindi ka, tuloy muna natin itong Okay. discussion natin habang inaayos nila ang buhay nila dito, partner. Question ko lang dito, paano kapag nabayaran, wala ka pang bayad? Mhm. Kasi yun nga ang punto, kaya hati kayo doon sa Correct, property. partner. You can't afford the full property. What if within 30 days nalaman mo na nabenta pala yung shares? Tas kailangan mong bawiin. You have to buy it back. Okay. Wala kang means to Dito, do it. partner, ang kumbaga maganda na, kasi nga sabi ko sa'yo, pwedeng mga anak yan, depende sa mga Senaryo. specific. Kasi hindi yan yung facts dito. Okay. So hindi natin yan masasagot, or Oo. baka merong ibang kaso Na na yan pwede. ang pinag-uusapan pero hindi kasama dito sa pinag-uusapan. So Okay. yun lamang po sa ating talakayan. Pero Okay. halimbawa, balikan natin si Kuya Oo. at si Bunso. Okay. So unang-unang tanong, paano na isanla ni Kuya na hindi nakapirma Oo. si Bunso? Kasi Actually, kahit dito sa issue ng pagbebenta ng property, paano mo nabenta yan ng hindi alam ng tao? correct. Pareho kayo Pero partner, nakapangalan sa doon sa ating pinag-uusapan, yung buo ang isinanla ni Kuya dito, yung sa co-owner, yung half lang niya ang binenta. So, malaya siyang gawin yun kasi karapatan niya yun eh. Siya may-ari ng 50%. Gets. So, Oo. dito, partner, ang tanong, kasi sa sanla ng lupa, Oo. ang maaari lamang magsanla ay yung may-ari. At kung marami kayo may-ari, dapat lahat kayo ay nakapirma sa sanlaan. Kaya nga minsan, partner, yung mga tumatawag sa atin, Oo. di ba, yung mga magulang, ipinangalan muna sa isang anak, Oo. kasi yung isang anak na yun ang kailangang mag-take out ng loan. Pero alam nila lahat, kahit yung kung kanino nakapangalan, na hindi, mamanahin niya namin magkakapatid. Pero para makumbinsi yung bangko na magpautang, yan. Kumbaga, ipinangalan muna, pinalabas na dinonate sa isang Naku. kapatid Oo. or ibinenta at naisanla niya. Pero kasi dito, kulang yung ating facts. So, sana yung nag-text sa atin nun, si Kuya Madetalye o niya. si Bunso, tumawag para malaman natin. Kasi yan, partner, halimbawa, magkakaiba pa yung sagot natin kung yung real estate mortgage ay talagang merong dokumentasyon in a public instrument. Kasi yung real estate mortgage na notaryado, pwede mo yang ipatatak Okay. sa Register of Deeds. Okay. Pero kasi kadalasan, partner, meron din tayong mga kapamilya, yung sanglaan hindi nakalagay sa real estate mortgage. Ang ginagawa nila, halimbawa yung original title, Yes. yun ay binibigay nila. Parang, No! oo, Wala, hindi ba sanla, delikado yan? actual, oo. Pero kakabit nun yung loan agreement. So may loan agreement at actual lang nilang, kumbaga, pinahawak yung titulo. Pero ang kakulangan doon, kasi hindi mo nga yan, kumbaga, hindi mo inilagay yan sa isang public instrument, Oo. hindi nakatali ang property. So kung tutuusin, ang karapatan mo bilang, kasi ikaw ngayon, ikaw yung pinagsanlaan. May nilabas ka, may pinautang ka. So lugi ka, hindi mo ma-foreclose yung property kasi nga hindi na ilagay sa public instrument itong real estate mortgage. So ano ang legal na remedyo mo? Collection of sum of money. Okay. Hindi mo pwedeng i-foreclose. Kasi nga wala kang i-foreclose dahil hindi naman na perfect yung sanlaan. Kasi tandaan natin na kahit na anong interes sa real property ay dapat nasa public instrument. So yun lang yung kumbaga, at hindi ko nga alam kung yun ang nangyari doon kay Bunso at kay Kuya. Pero ang kumbaga, depende sa kung ano yung actual na nangyari, malalaman natin kung ano yung eksaktong
legal na remedyo. Yung una, Okay. kung merong perfected na real estate mortgage, foreclosure, at makukuha nung nagpautang. Pero kung wala, collection of sum of money. So dadaan ka sa Small korte. claims Small court, claims kung depende maliit yan. lang. Oo. Kung malaki, lupa, usually milyon, di ba? Nako. So regular courts ka.